So ito po yung sinasabi ko sa inyo na panibagong taktika ng ng mga kalaban para makapagdaya sa darating na halalan. So eto, Oplan Hurus kung tawagin. So ano ba tong Oplan Hurus na to? Kasi nung kamakailan lang mayroong na balita at nag-viral doon sa online voting sa mga OFW na kapag ikinlik nila yung kanilang binoto, iba po yung lumalabas. At yung mga lumalabas, yun po yung Alyansa Bagoong Pilipinas. At yung iba nga doon yung mga makakaliwa. So ito po, panoorin natin ano ba tong Oplan Hurus na to. May reaksyon ang Duterte Senate slate sa isang leaked document na umunoy naglalaman ng campaign strategy ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nakasaan sa dokumento ang Oplan Horus na layong pabagsakin ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado. Si Jason Rubrico sa balita. Patingin. Naglabas ng matitinding pahayag ang ilang personalidad mula sa Duterte matapos lumutang ang isang umano'y leaked document na naglalaman ng Oplan Horus, isang estratehiyang sinasabing layong sirain ang imahe ng mga Duterte at ng kanilang mga kalyado. Sa gitna ng puspusang pangangampanya ng Duterte para sa nalalapit na halalan sa May 12, isang leaked document ang lumabas sa publiko. Ang nasabing dokumento naglalaman ng campaign strategy ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Batay sa dokumento, may tinatawag na Oplan Horus. Target daw nito ang pamilya Duterte at ang kanilang mga kaalyado, kabilang na si Pastor Apollo C. Quiboloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Kabilang din sa estratehiya ang planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pati na ang diskwalifikasyon ng mga kandidatong kanyang sinusuportahan, kabilang sina Congressman Paulo Duterte, Senator Christopher Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Para kay de la Rosa, hindi na bago ang laman ng dokumento. Kung totoo man aniya o hindi ang nasabing dokumento, matagal na raw itong ginagawa ng administrasyon. Whether it is true or not, baka mag-claim na naman sila na fake news yan, di ba? Whether it is true or not, alam ko naman talaga na that's their plan. Plano nila yan. With or without that Oplan Horus, alam ko na ginagawa naman nila. Napapansin naman natin kung anong kanilang direksyon. So we just have to act accordingly. Para naman kay Attorney Israelito Torion, tagapagsalita ni Pastor Quiboloy, kumpirmasyon lang ang pag-leak ng dokumento sa matagal na nilang hinala. Git niya, planado at sistematiko ang mga hakbang laban sa mga kaalyado ng Duterte. Na-confirm yung mga suspisyon ko na lahat ito planado. Ginagawa siyang monster para lahat tayo magagalit sa kanya na kunyari rapist siya na hindi naman totoo, kay para kung masira si Pastor Apollo C. Quiboloy, masisira din si Tatay Digong, si BP Sara, at masisira ang taong bayan. Kaya nga po, itong Oplan Horus na ito confirms all our suspicions against this administration. Pero ani Torion, ang mga plano ng administrasyon ay tila bumabalik sa kanila. Ayon sa kanya, politika lang ang punot dulo ng lahat ng ito. Ang number one campaign manager nga natin si Presidente Marcos Kaya kasi yung mga plano niya lahat, no? Parang siya ang ating campaign manager kasi yung plano niya lahat ay nagbumirang. Meron pa daw ngayon, ipapadakip daw si Bongo, si De La Rosa, si Senator De La Rosa, pati na nga si Inday, no? Sana naman naiintindihan ng taong bayan na lahat ng ito against kay Pastor Apollo C. Quiboloy, kina Tatay Digong, kay Inday Sara, pati na rin kina Senator Bato De La Rosa at Bongo ay politika lamang. Yan po ang totoo dyan. Alam nyo, matagal na talaga rin itong ginagawa nila. May mga nagpapasa na ho sa atin nito ng mga netizen na eto nga yung Oplan Horus nga nito. Ang mga laman po nito, kagaya lang po kay Pastor, ang nakalagay doon, Pastor Apollo C. Quiboloy, tumatakbong senador. Papayag ka ba na may isang senador na ganito ganyan na binibintang nila yung rapist, ganun. So ito, nakita ko na to. No, ano to, isa tong lahat to ng nakasulat to dito,
puro po against sa mga Duterte. Ni Kesyo, drug lord daw. Meron nga ako nabasa dun, si Pulong, drug lord daw, si Kitty Duterte. Yan, sila Senator Bongo, sila Senator Bato. Basta lahat po doon ng halos na mga may mga paninira ho doon sa dokumento na yun. So yun mga kababayan, alam nyo, gumagawa talaga sila ng strategy para nga talagang kamuhian ng taong bayan etong mga Duterte candidate, lalo-lalo na si BP Sara. So doon pa naman, at meron pa nga nakasulat doon na talagang si Vice President Sara Duterte, Bato at Bongo ay parang ipapadakip daw or ipapahuli or isusunod na sa ICC. Sa katulad nung ginawa kay Pastor Apollo Sikibuloy at katulad nung ginawa kay Pangulong Duterte, no? So ganun daw yung gagawin. So doon wala pa naman masyadong 100% na kung totoo yun, pero alam naman natin na walang imposible sa kahayupan ang administrasyong Marcos. Lahat ng kahayupan nasa kanila na eh. Maaari yan, no? Kami nga din, delikado kami ng mga vlogger. Anytime, pwede kaming ipagurgur niyan. Pwede kami ipatumba kapag ginusto nila, no? So, yun, ang maipapayo ko lang, syempre, dating gawi, wag ho tayo magpapaniwala ho dun. Kasi nga, yan po ay isang, alam niyo yung mga ganitong gawain. Kaya nga, palagi kong sinasabi sa inyo, talagang sinasakop na tayo ng mga makakaliwa dyan sa gobyerno. Kasi, yung mga gawain na, yung gawain po ng mga makakaliwa ho yan. Hindi totoo lang, gawain po ng makakaliwa ho yung mga ganyang strategy. Gayong mga paninirang puri na kumakalat sa iba't ibang lungsod ng Pilipinas, probinsya, Visayas, Luzon, tsaka dito sa Mindanao. Talagang lumalaga na po yung mga ganyang impormasyon. Kasi nga, yan po yung taktika nila para masiraan at huwag iboto ng taong bayan yung mga Duterte. Kaso nga lang, late na sila eh. Masyado nang alam ng taong bayan kung gaano kabuti ang mga Duterte, kung ano talaga ang ng mga Duterte. Kano yung cellphone yung nagre-ring? Yung nagre-ring, di ko naman cellphone yun. May na naman siguro. So yung wag ho kayong wag ho kayong magpapaniwala doon na kagaya nga ho niyan yung paninira na ginagawa yan katulad niyan kay Pastor Apollo Sikibuloy na hanggang ngayon nagdurusa yung tao doon sa kasalanan na hindi niya namang ginawa. Katulad na lang ni Pangulong Duterte din na hindi naman deserve nilang dalawa na nasa kulungan sila ngayon. Alam nyo naman po na yan ay paninira lamang. Ang gawin nyo, itapon nyo, isunugin nyo, at una sa lahat, wag nyong paniniwalaan kung ano yung mga nakasulat po dyan. Hindi naman po sa defensive, tama ba? Defensive. Hindi naman ho sa ganun, no? Pero ito kasi ay pamamaraan lamang ng mga anti-Duterte para masiraan nila yung yung Duterte senatorial. So kayo na mga Pilipino, alam nyo naman na yan. So hindi na namin kailangan ulit-ulitin. So tuloy natin itong video. Mariinding kinondena ni Attorney Vic Rodriguez ang aniyay patuloy na political persecution ng administrasyon laban sa mga kaalyado ng Duterte. Binanggit pa niya ang di umano'y pag-gaslight kay Marcos Jr. ng mga sarili nitong tauhan. Nakakalungkot sapagkat ang administrasyong ito ay walang ginawa kundi magpatuloy sa political persecution. At yung memong yun, nabasa ko rin na nakalathala sa pahayagang Manila Times na di umano, ginagaslight din nila yung boss nila, yung amo nila si Bongbong Marcos na kunyari ayaw nilang inaabuso yung kabaitan. Ang nag-aabuso ng ugali ng kanilang amo ay yung mga alyado ni Marcos at hindi yung mga nagpapahayag ng honest dissent o kritiko sa napakaraming maling polisiya ng Marcos administration. Samantala, nanawagan si PDP Laban President Senator Robin Padilla ng maingat na beripikasyon sa umano'y leaked document. Bilang chairman ng Senate Committee on Mass Media and Public Information, bukas din siya sa posibilidad na paimbestigahan ang issue. Bilang ako ang pangulo ng mass media at public information,
pwede kong ipatawag yan. Yun, Tatanungin maganda natin, yun. ano ba yan? Kailangan malaman natin talaga. Abangan Para sa namin yan Diyos ha. at sa Pilipinas kumahal. Senator Robby, abangan namin yung yung hearing na yan, no. Abangan natin yan. Maganda na ipatawag yan, no, kay para malaman natin kung sino ba ang nagpapasimuno niyan. Alam naman na natin kung sino yan, pero kailangan din natin ng alam yon, yung maliwanagan kung sino talaga yung punot dulo ng issue na yan, no. So yun, ano ba sasabihin ko? Uso na to talaga, noon pa man ginagawa na to, lalo't ikaw ay kalaban. Pero ang pinaka naging malinis nga lang talaga na halalan sa kasaysayan ng Pilipinas sa iyong panahon ni Pangulong Duterte na siya ay naging presidente. Yun talaga, wala talagang nangyaring dayaan noon. So yun nga, ang rito nasa desisyon naman na ho natin at na tayo ay natuto naman na, siguro naman na natuto naman kayo, anak ng teteng, baka hindi pa kayo natututo. Siguro naman natuto na kayo na hindi na kayo kailangan paalalahanan pa na paulit-ulit, straight lang tayo sa PDP, wag na kayo magpabudol. Diba? Hindi na siguro kailangan ulit-ulitin pa, matatandaan na kayo, mga buhlin na kayo, ha? Oo, naku po, bahala talaga kayo kung kayo ay lumihis pa, nasa sa inyo na yan.